Lasim Bahagi 1. Ang init ng umaga ay sumalakay sa aming maliit na tahanan sa gitna ng bundok ng Mindoro. Umuupo ako sa aming lumang silya. Ang mga daliri ko ay masigasig na gumagalaw habang hinuhubog ang mga hibla ng abaka na muling magiging magagandang tela. Ang bawat paggalaw ng aking mga kamay ay may ritmo tulad ng awit na natutuhan ko mula sa aking lola. Maya! Maya Santos! Sigaw ni Lola Esperanza mula sa kusina. Halika rito, apo, may ipapakita ako sa'yo. Tumayo ako at iniwan ang aking ginagawang tela sa mesa. Kahit maliit lang ang aming bahay, puno ito ng mga halaman na ginagamit ni Lola sa paggamot. Nakasabit sa mga sulok ang mga natutuyang dahon ng sambong, lagundi at marami pang iba. Ang amoy ng mga ito ay naging bahagi na ng aming tahanan. Ano po yun, Lola? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Hawak niya sa kamay ang isang maliit na lalagyan na sa loob nito ay may mga binhing hindi ko pa nakita dati. Ito ang mga binhit ng katmon na binigay sa akin ng kaibigan kong si Aling Rosa noong nakaraang linggo. Sabi niya, kung maitatanim natin ito ng maayos, magiging napakagandang gamot para sa sakit ng sikmura. Kinuha ko ang lalagyan at tiningnan ang mga maliliit na butil. Paano natin ito itatanim, Lola? Marahan lang, apo. Tulad ng paggawa mo ng tela, hindi mo pwedeng pilitin. Kailangan mong intindihin ang pangangailangan nito. Ngumiti si Lola habang hinahaplos ang aking buhok. Pero bago tayo magtanim, kailangan muna nating pumunta sa palengke. Kailangan natin ng mga bagong paso. Tumango ako at bumalik sa aking mesa upang ayusin ang mga ginagawa kong tela. Habang inaayos ko ang mga ito, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa labas. Lumingon ako sa bintana at nakita ko si Rico Mendoza na naglalakad kasama ang tatlong kaibigan niya. Hoy! Maliit! Sigaw niya habang tumatawa. Nakita mo ba yung bagong tela na ginawa ni nanay mo? Mukhang maganda yun ah. Pwede mo ba akong turuan kung paano gumawa nun? Narinig ko ang tawa ng mga kaibigan niya. Hindi na bago sa akin ang panunukso ni Rico. Simula noong bata pa kami, lagi niya akong tinatawag na maliit dahil sa aking sukat. Hindi ako nakakasagot noon dahil nahihiya ako. Pero ngayon, iba na. Hindi mo naman kailangan matuto. Sigaw ko pabalik. May sarili naman kayong ginagawa dyan sa bukid ninyo. Mag-focus ka sa pagtatanim mo. Ay! Sumagot pa! Tawa niya ulit. Sige lang, Maya. Balang araw, magiging magkaibigan din tayo. Umalis sila patungo sa kanilang bukid. Si Rico ay anak ni Mang Carlos, isang magsasaka na may malaking lupain sa kabilang bahagi ng bundok. Ang lolo niya, si Lolo Eduardo Mendoza, ay sikat na magsasaka dito sa aming barangay. Pero ayon kay Lola Esperanza, may matagalang hindi pagkakaintindihan ang kanilang pamilya at ang amin. Bakit po kaya laging nangaasar si Rico, Lola? Tanong ko habang naghahanda na kaming umalis. Napailing si Lola. Hindi ko rin alam, apo. Pero alam mo, minsan ang mga taong nang-aasar ay may ibang dahilan. Baka naman, hindi niya alam kung paano makipag-usap ng maayos. Pero nakakainis pa rin po. Oo nga, pero huwag mo nang pansinin. May mas importante tayong gagawin ngayon. Naglakad kaming dalawa patungo sa sentro ng barangay. Ang daan ay medyo mabato, pero sanay na ako. Habang naglalakad, nagsasalita si Lola tungkol sa mga halaman na nakikita namin sa gilid ng daan. Yung malaking puno na yan, apo, tawag dyan nara, napakatigas ng kahoy niya. Ginagamit yan sa paggawa ng mga muebles. Pero yung ugat niya, pwedeng gamot sa rayuma. Paano po natin kukunin ang ugat niya? Hindi natin kukunin ngayon. Kailangan muna nating humingi ng pahintulot sa puno. Oo, sa puno mismo. May espiritu kasi ang bawat puno, lalo na ang mga matatanda na tulad niyan. Hindi ako makasagot. Palagi kong naririnig kay Lola ang mga ganitong kwento, pero hindi ko pa nararanasan na makipag-usap sa mga puno o halaman. Nang makarating kami sa palengke, nagtungo agad si Lola sa tindahan ni Aling Nena na nagbebenta ng mga paso at iba pang gamit sa pagtatapos. Habang nakikipag-usap sila, namalengke naman ako ng mga pagkain kailangan namin sa bahay. Maya! Tawag sa akin ni Ate Carmen, ang nagbebenta ng gulay. Kumusta na ang inyong negosyo sa tela? Ayos naman po, ate. Marami pa rin gumagawa ng order sa amin. Mabuti naman. Sabi kasi ni Rico kahapon, gusto raw niya matuto gumawa ng tela. Napatingin ako sa kanya. Sinabi niya yon? Oo. Sabi niya, maganda raw ang ginagawa ninyo. Gusto raw niya subukan. Hindi ako makasagot. Bakit naman gusto ni Rico matuto ng ginagawa namin? Siya naman ay magsasaka, tulad ng buong pamilya niya. Nang matapos kaming mamili, bumalik na kami sa bahay. Habang naglalakad pa uwi, napansin ko na may mga kakaibang tunog sa gubat malapit sa amin. Parang may mga yabag ng malaking hayop
pero hindi tulad ng mga yabag ng kalabaw o kabayo na sanay kong naririnig. Lola, narinig ninyo po ba yon? Tanong ko. Tumigil si Lola at nakinig. Ano, apo? Para pong may malaking hayop sa gubat. Nakinig ulit si Lola ng mas matagal. Nakita ko na naging seryoso ang kanyang mukha. Tara, apo, bilisan natin. Hindi ko naintindihan kung bakit biglang nagmamadali si Lola, pero sumunod ako sa kanya. Habang nagmamadali kaming umakyat sa bundok patungo sa amin, mas lalong lumalaki ang tunog na nanggagaling sa gubat. Nang makarating kami sa bahay, agad naming nilock ang pinto. Umupo si Lola sa kanyang paboritong upuan at tiningnan ako ng Maya, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi niya. Mayroon tayong mga kapitbahay dito sa bundok na hindi natin nakikita araw-araw. Hindi sila masama, pero kailangan nating maging maing. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga nilalang dito sa bundok na nagprotekta sa kalikasan. Hindi lahat ng tao ay nakakaalam sa kanila, pero ako, kilala ko sila. Ang ingay na narinig natin kanina mula sa isa sa kanila. Hindi pa rin ako makaintindi. Ano pong klaseng nilalang? Tikbalang, apo. Kalahating tao, kalahating kabayo. Sila ang nagbabantay sa mga puno at ilog dito sa bundok. Napatigil ako. Narinig ko na ang mga kwentong yan mula sa ibang matatanda sa barangay, pero akala ko kwentong barbero lang yun. Totoo po ba yun, Lola? Totoo, apo. At kung narinig natin siya ngayon, ibig sabihin may problema siya. Kailangan nating makinig at makita kung ano ang nangyayari. Tumayo si Lola at kumuha ng malaking basket mula sa kusina. Inilagay niya doon ang mga gamot na lagi niyang dala kapag lalaba. Saan po tayo pupunta? Tanong ko. Sa gubat, apo. Kailangan nating hanapin ang tikbalang na yon. Pero delikado po yon. Hindi naman siya masama, Maya. Ang mga tikbalang ay mga protektor. Kung naririnig natin siya ngayon, ibig sabihin kailangan niya ng tulong. Kinuha ko rin ang aking malaking balabal at sumama kay Lola. Habang naglalakad kami patungo sa gubat, hindi ko maiwasang kabahan. Totoo ba ang mga kwentong narinig ko tungkol sa mga tikbalang? Paano kung hindi sila totoo? O paano kung totoo nga pero delikado pala sila? Pumasok kami sa gubat at sumunod sa tunog na patuloy naming naririnig. Mas lumalakas ito habang papalapit kami. Maya-maya, narinig namin ang tunog ng mga paa. Kasunod ang malakas na Doon, turo ni Lola sa direksyon ng Naglakad kaming mas mabagal at mas maing. Nang makalapit kami sa lugar kung saan nanggagaling ang tunog, nakita namin ang pinakakakaibang nilalang na nakita ko sa buong May isang malaking katawan ng kabayo, pero ang itaas ay katawan ng tao. Ang balahibo niya ay itim na may mga batik na puti, at ang mukha niya ay tulad ng mga lalaking nakita ko na pero mas malaki at mas Nakahiga siya sa ilalim ng malaking puno ng banya at nakita namin na may mga sugat sa kanyang mga tikbalang nga, bulong ni Lola. Lumalapit kami ng dahan-dahan. Nang marinig ng tikbalang ang aming mga yabag, agad siyang tumingala. Ang mga mata niya ay kulay kayumanggi, tulad ng mga mata ng kabayo, pero may emosyon doon na hindi ko inaasahan. Sino kayo? Tanong niya sa malalim na boses. Ako si Esperanza Santos at ito ang aking apo na si Maya, sagot ni Lola. Narinig namin ang inyong unggol. Kailangan ninyo ba ng tulong? Tiningnan kami ng tikbalang ng matagal. Hindi kayo natatakot sa akin? Bakit naman kami matatakot? Sagot ni Lola. Kayo ang mga tagapangalaga ng bundok na ito. Dapat kaming magpasalamat sa inyo. Napatingin ang tikbalang kay Lola, tapos sa akin. Kilala ninyo ang aming tungkulin? Oo, matagal na akong nakatira dito sa bundok. Alam ko ang mga kwento tungkol sa inyong lahi. Umupong maayos ang tikbalang, pero nakita namin na nahihirapan siya dahil sa kanyang mga sugat. Ang pangalan ko ay Datu, sabi niya, at kailangan ko nga ng tulong ninyo. Lumapit si Lola at tiningnan ang mga sugat. Ano ang nangyari sa inyo? May aswang na sumalakay sa aming teritoryo. Hindi ordinaryong aswang. Ito ay may kakayahang mag-absorb ng mga kapangyarihan ng iba. Tinawag namin siyang buwaya dahil sa kanyang anyo. Kapag lumaban siya, napatigil ako. Aswang? Narinig ko na rin ang mga kwentong yan, pero akala ko kwentong takot lang para sa mga bata. Saan ninyo nakilala ang aswang na yan? Tanong ni Lola habang naghahanda ng mga gamot para sa mga sugat ni Datu. Galing siya sa kabilang bundok, pero hindi siya tulad ng mga ordinaryong aswang na kilala ninyo. Ang buwaya na ito ay may kakayahang kumuha ng lakas ng mga nilalang na kanyang napatay. Napatay niya na ang halos lahat ng aming manada. Manada? Tanong ko. Oo, kami ay nabubuhay na magkakasamang mga tikbalang. Pero ngayon, ako na lang ang natitik. Nakita ko ang lungkot sa mata ni Datu. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pakikipagkunwer sa isang tikbalang. Pero nakikita ko sa kanya ang pagkakahawig sa mga taong nasaktan. Datu, tawag nila. Pwede ba kayong manatili sa aming bahay habang gumagaling kayo? Hindi kayo safe dito sa gubat kung nandoon pa ang buwaya na yan.
Umiling si Datu. Hindi ko kayo pwedeng idamay sa problemang ito. Delikado para sa inyong dalawa. Mas delikado kung mag-isa kayo rito, sagot ni Lola. At saka, alam namin kung paano makipag-deal sa mga ganitong sitwasyon. Tiningnan ni Datu si Lola. Tapos ako, totoo ba na hindi kayo natatakot sa akin? Totoo, sagot ko kahit nanlalaki pa rin ang aking puso. Ngayon lang ako nakakita ng tikbalang, pero nakikita ko na mabuti kayo. Ngumiti si Datu at nakita ko na may pagkakahawig siya sa mga lalaking nakita ko na sa barangay kapag ngumingiti sila. Salamat, sabi niya. Pero gusto kong malaman ninyo na ang pagiging kasama ninyo ay magdadala ng panganib sa inyong buhay. Alam namin, sagot ni Lola, pero hindi namin kayo pwedeng iwanan. Tulungan namin si Datu na tumayo. Masigasig siya kahit may mga sugat. Habang naglalakad kaming tatlo pabalik sa bahay, nagtanong ako kay Datu tungkol sa kanyang buhay sa gubat. Paano ninyo nagiging pangalaga ang gubat? Tanong ko. Ang mga tikbalang ay may koneksyon sa kalikasan, sagot niya. Nararamdaman namin kapag may mga bagay na hindi tama na nangyayari sa kagubatan. Ginagawa naming protektahan ang mga puno, ang mga ilog, at ang mga hayop na nakatira dito. Bakit kayo nakatira sa bundok na ito? Dito kaming ipinanganak. Ang mga ninuno namin ay mga unang tikbalang na naging tagapangalaga ng lugar na ito. Ang mga lolo at lola ninyo ay kilala namin. Napatigil ako. Kilala ninyo si Lola? Oo, sagot ni Datu habang tiningnan si Lola. Kilala namin si Esperanza. Maraming beses na namin siyang tinulungan dati at maraming beses din niya kaming tinulungan. Tiningnan ko si Lola. Hindi niya pa nabanggit sa akin na nakakilala siya ng mga tikbalang dati. Bakit po hindi ninyo nabanggit sa akin, Lola? Hindi mo naman tinatanong, Apo. Ngiti ni Lola. At saka, hindi ko alam kung paano mo i-accept ang mga ganitong kwento. Nang makarating kami sa bahay, tinulungan naming si Datu na umupo sa sala. Kumuha si Lola ng mga gamot at nagsimulang alagaan ang mga sugat. Mabuti at hindi masyadong malalim ang mga sugat ninyo, sabi ni Lola. Pero kailangan ninyong magpahinga para gumaling kayo ng maayos. Salamat, Esperanza, sagot ni Datu. Hindi ko alam kung paano ko kayo masusuk. Hindi mo kailangan, sagot ni Lola. Ang mga tikbalang ay mga kaibigan na. Habang nag-aasikaso si Lola, nagtanong ako sa kanya tungkol sa aswang na tinatawag niyang buwaya. Datu, paano ninyo nalaman na aswang ang kalaban ninyo? Una, nakita namin siyang kumain ng mga hayop sa gubat. Pero hindi tulad ng normal na pagkain. Sinisipsip niya ang lakas ng mga hayop. Pagkatapos, nakita namin na nagkakaroon siya ng mga kakayahan na tulad sa mga hayop na kinain. Ano pong mga kakayahan? Kung kumain siya ng ibon, makakalipad siya. Kung kumain siya ng aso, mas mabilis siyang tumakbo. Pero nung napatay niya ang isa sa aming mga kasamahan, nakuha niya ang kakayahan naming makipag-usap sa mga puno at halaman. Napatigil ako. Nakakausap ninyo ang mga puno? Oo, lahat ng tikbalang ay may ganyang kakayahan. Kaya namin nalalaman agad kung may mga bagay na hindi tama na nangyayari sa gubat. Paano kaya namin matatalo ang buwaya na yan? Tanong ni Lola. Hindi ko pa alam, sagot ni Datu. Pero alam ko na kailangan kong balikan ang laban. Hindi ko pwedeng hayaan na magpatuloy siya sa ginagawa niya. Hindi kayo pwedeng mag-isa, sabi ko. Kailangan ninyong may kasama. Tiningnan ako ni Datu. Maya, delikado ang laban na ito. Hindi ninyo kailangan. Hindi, putol ko sa kanya. Narinig ko ang kwento ninyo. Nakita ko ang mga sugat ninyo. Alam ko na hindi ito biro, pero hindi rin pwedeng mag-isa kayo. Ngumiti si Datu. Alam mo, Maya, hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng mga taong tulad ninyo. Mga taong tulad namin? Mga taong hindi natatakot makipagkaibigan sa mga nilalang na tulad ko. Tiningnan ko si Lola at nakita ko na ngumingiti din siya. Datu, sabi ni Lola, manatili kayo dito sa amin hanggang sa gumaling kayo. Pagkatapos, pag-usapan natin kung paano natin matatalo ang buwaya na yan. Pero, walang pero, sabi ko. Kayo ang naging protektor ng bundok na ito. Ngayon naman, hayaan ninyo kaming protektahan kayo. Tumango si Datu. Salamat sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi kayo dumating. Habang nag-uusap kaming tatlo, hindi ko namalayan na may nanonood sa amin mula sa labas. Sa hindi kalayuan, nakahide si Rico sa likod ng malaking puno. Nakita niya ang lahat ng hindi niya alam kung ano ang akala niya panaginip. Pero nakita niya si Maya at Lola Esperanza na nakikipag-usap sa isang malaking nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Nang makita niyang papamasok na kami sa bahay, agad siyang tumakbo pa uwi. Lolo Eduardo! Sigaw niya habang tumatakbo. Naabutan niya si Lolo Eduardo sa harap ng kanilang bahay, nag-aayos ng mga gamit sa pagtatanim. Bakit ka nagmamadali, Apo? Tanong ni Lolo Eduardo. Lolo, nakita ko si Maya at Lola Esperanza.
Kasama nila ang isang malaking nilalang, parang kabayo, pero may katawan ng tao. Napatigil si Lolo Eduardo sa ginagawa niya. Ano ang sinabi mo? Totoo po, Lolo. Nakita ko sila. Tinulungan nila yung nilalang na yon. May mga sugat yung nilalang. Umupo si Lolo Eduardo sa kanyang upuan at nag-isip ng mabuti. Rico, tawag niya sa kanyang apo. Halika rito. Lumapit si Rico sa kanyang lolo. Ano ba ang alam mo tungkol sa mga tikbalang? Tanong ni Lolo Eduardo. Tikbalang po? Gulat ni Rico. Kwento lang po yun, hindi po ba? Umiling si Lolo Eduardo. Hindi, apo. Totoo ang mga tikbalang. At kung nakita mo sila kasama ni Esperanza, ibig sabihin may malaking problema. Problema po? Matagal na akong nakatira dito sa bundok na ito, Rico. Kilala ko ang mga kwento. Alam ko na ang mga tikbalang ay mga protektor ng kalikasan. Kung lumalapit sila sa mga tao, ibig sabihin, kailangan nila ng tulong. Ano pong tulong? Hindi ko pa alam. Pero alam ko na kailangan nating maging maingat at baka kailangan din nating tumulong. Hindi makasagot si Rico. Buong buhay niya nang aasar siya kay Maya dahil sa laki niya. Pero ngayon, nakita niya na may mga bagay na hindi niya nauunawaan tungkol sa mundong nakapaligid sa kanila. Lolo, ano po ang gagawin natin? Bantayan natin si Maya at Lola Esperanza. Kung may mangyaring masama, kailangan nating handa. Tumango si Rico, pero hindi pa rin niya nauunawaan ang lahat ng sa bahay namin. Natutulog na si Datu sa sofa na ginawa naming kama para sa kanya. Si Lola ay naghahanda pa ng mga gamot na kailangan para bukas at ako ay nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari ngayong araw. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng tikbalang. Hindi ko rin inaasahan na makakakita ako ng mga nilalang na akala ko kwento lang. Pero ngayon, nandito si Datu sa aming bahay at alam ko na totoo lahat ng sinabi ni Lola tungkol sa mga mystical na nilalang dito sa bundok. Lola, tawag ko habang nakaupo ako sa tabi niya. Ano, apo, totoo po ba lahat ng mga kwento ninyo tungkol sa mga tikbalang? Totoo, Maya. At marami pa akong mga kwentong hindi ko pa nabanggit sa'yo. Paano po ninyo nalaman ang lahat ng yan? Ngumiti si Lola. Dahil ako ay may dugong babaylan, apo. Babaylan po? Oo. Ang mga babaylan ay mga shaman noong unang panahon. Sila ang nakakausap sa mga espiritu at sa mga nilalang tulad ni Datu. Ang lola ko ay babaylan at itinuro niya sa akin ang mga sekretong kailangan kong malaman para makipag-ugnayan sa mga nilalang na tulad nila. Ibig po ba sabihin may dugo rin ako ng babaylan? Pwede, apo, pero kailangan mo pang matuto. At hindi lahat ng mga taong may dugong babaylan ay nagiging babaylan. Kailangan mo munang matuto kung paano makipag-ugnayan sa kalikasan. Paano po yon? Una, kailangan mong matuto kung paano makinig, hindi lang sa mga tao, kundi sa mga tunog ng kalikasan, sa mga puno, sa mga ibon, sa mga tubig na umaagos sa ilog. Nakinig ako sa mga tunog sa labas ng aming bahay. Narinig ko ang mga kuliglig, ang hangin na umiihip sa mga dahon, at ang malayong tunog ng ilog na dumadaloy malapit sa amin. Narinig ninyo po ba yon? Tanong ko. Ano, apo? Parang may tumutugtog na music sa labas. Ngumiti si Lola. Iyan ang tinatawag nating symphony ng kalikasan. Lahat ng buhay na bagay sa mundo ay may sariling tunog. Kapag natuto ka ng makinig ng maayos, maririnig mo ang mga mensaheng gusto nilang ipabatid sa'yo. Pwede po ba akong matuto? Siyempre, apo. Pero hindi madali. Kailangan mo ng maraming patience at practice. Humiga ako sa aking kama ngayong gabi na puno ng mga tanong sa isip. May tikbalang na natutulog sa aming sala. May aswang na tinatawag na buwaya na nanganganib sa kalikasan. At may mga kakayahan ako na hindi ko pa alam. Pero higit sa lahat, naiisip ko si Rico. Bakit kaya lagi niya akong tinatatawag na maliit? At bakit kanina, nang makita ko siya sa palengke, parang may iba siyang sinasabi kay Ate Carmen tungkol sa amin? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero alam ko na hindi na magiging katulad ng dati ang aming buhay dito sa bundok. Saffron's bahagi 2. Nagising ako ng maaga kinaumagahan dahil sa tunog ng mga yabag sa labas ng aming bahay. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari kahapon. Pero nang lumingon ako sa sala, nakita ko si Datu na nakaupo sa sofa, nag-aayos ng mga gamot na inilagay ni Lola sa kanyang mga sugat. Magandang umaga, Maya, bati niya sa akin. Magandang umaga rin po, sagot ko habang nakatayo pa rin sa may. Kahit nakita ko na siya kahapon, hindi pa rin ako sanay sa presensya ng isang tikbalang sa amin. Hindi mo kailangang matakot sa akin, sabi ni Datu na parang nabasa niya ang isip ko. Alam ko na kakaiba ang mukha ko para sa'yo, pero hindi ako masamang nilalang. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tapat niya. Hindi po ako takot. Naguguluhan lang po ako sa lahat ng nangyayari. Normal lang yan. Hindi rin ako inaasahan
na makakakita ng mga taong tulad ninyo ni Esperanza na handang tumulong sa mga nilalang na, saan po kayo galing talaga? Napatingin si Datu sa bintana na nakaharap sa gubat. Galing ako sa pinakamalaking bundok sa kabilang dako ng ilog. Doon namin ginawa ang aming tahanan. May malaking kuweba doon na ginagamit naming tirahan at maraming mga puno na ginagawa naming protektahan. Ano pong nangyari sa inyong mga kasamahan? Nakita ko na naging malungkot ang mukha ni Datu. Ang buwaya ay dumating sa aming teritoryo 3 linggo na ang nakakaraan. Una, akala namin ordinaryong aswang lang siya. Pero nang makita namin kung paano niya ginawa sa mga hayop sa gubat, nalaman namin na iba siya. Paano po? Nakita namin siyang kumain ng isang malaking python. Pero hindi lang basta kinain. Sinipsip niya ang lakas at kakayahan ng python. Pagkatapos, nakita namin na nakakagalaw na siya tulad ng ahas. Makakalusot siya sa pinakamakipot na mga lugar. Napakunot ang noo ko. Ibig po ba sabihin, lahat ng kakayahan ng mga hayop na kinakain niya, nagiging sa kanya rin? Oo, at hindi lang hayop, pati mga nilalang tulad namin. Nang mapatay niya ang 2 sa aming mga kasamahan, nakuha niya ang kakayahan naming makausap ang mga puno at kontrolin ang mga ugat at sanga. Pumasok si Lola galing sa kusina, may hawak na 3 tasa ng mainit na salabat. Kumusta na ang pakiramdam ninyo, Datu? Tanong ni Lola habang inabot sa kanya ang tasa. Mas maayos na po, salamat. Pero alam ko na hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong bumalik sa gubat at hanapin ang buwaya bago pa niya mapatay ang iba pang mga nilalang. Hindi kayo mag-isa, sabi ni Lola habang umuupo sa tabi namin. Alam ko na may mga paraan para matalo ang mga aswang na tulad niya. Ano pong mga paraan? Tanong ko. Kailangan natin ng tulong ng isang albularyo, isang manggagamot na may alam sa mga lumang ritual. May kilala akong ganon sa kabilang barangay, si Mang Teodoro Velasco. Siya ang pwedeng tumulong sa atin para mahina ang kapangyarihan ng buwaya. Paano po yun? Ang mga aswang na tulad ng buwaya ay umaasa sa dilim at sa takot ng mga tao para maging mas malakas, paliwanag ni Lola. Pero may mga ritual na pwedeng gawin para mahina sila. Gumamit ng mga banal na gamot, mga orasyon, at lalo na ang tulong ng mga taong may malinis na puso. Tumango si Datu. Narinig ko na ang mga ganyang ritual, pero kailangan ko ring maging handa para sa laban. Hindi sapat na mahina lang ang kapangyarihan. Kailangan ko siyang talagang matalo. Ano po ang plano ninyo? Tanong ko. Una, kailangan nating makipag-usap kay Mang Teodoro. Pangalawa, kailangan ko ng mas maraming impormasyon tungkol sa buwaya. Kung saan siya nakatira, ano ang mga kakayahan niya ngayon, at kung paano natin siya pwedeng mahuli. Paano naman po natin malalaman yon? Kailangan kong bumalik sa gubat at makipag-usap sa mga natitiraning hayop doon. Sila ang makakapagbigay sa atin ng mga sagot. Napatigil ako. Pero delikado po yon. Paano kung makita kayo ng buwaya? Kailangan kong mag-ingat, pero walang ibang paraan. Biglang narinig namin ang tunog ng mga yabag sa labas. Kasunod ang malakas na katok sa aming pinto. Lola Esperanza, Maya! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Ako si Rico, kailangan ko pong makausap kayo. Nagtinginan kaming 3. Si Datu ay agad na tumayo at nagtago sa likod ng malaking aparador na nasa sulok ng sala. Ano kaya ang gusto niya? Bulong ko kay Lola. Hindi ko alam, pero buksan mo na. Baka may emergency. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Rico na nakatayo sa harap, kasama si Lolo Eduardo niya. Pareho silang mukhang seryoso. Magandang umaga, bati ko sa kanila. May problema po ba? Maya, sabi ni Rick, pwede ba kaming pumasok? Kailangan naming makausap kayo ni Lola Esperanza tungkol sa isang mahalagang bagay. Tiningnan ko si Lola at tumango siya. Pinagbuksan ko ang pinto para sa kanilang dalawa. Pumasok si Rico at Lolo Eduardo sa aming sala. Agad na nagtungo si Lolo Eduardo kay Lola. Esperanza, sabi niya. Nabalitaan ko mula kay Rico na may nakita siyang kakaiba dito sa inyo kahapon. Napatigil si Lola. Ano ang sinasabi mo, Eduardo? Nakita niya kayong kasama ang isang tikbalang. Napakunot ang noo ni Lola. Tikbalang? Saan naman nakakuha ng ganitong ideya si Rico? Totoo po, Lola Esperanza, sabi ni Rico. Nakita ko kayo kahapon. Nasa gubat kayo, tapos may kasama kayong malaking nilalang. Kalahating tao, kalahating kabayo. May mga sugat siya sa mga binti. Hindi makasagot si Lola. Tiningnan ko si Rico at nakita ko sa mata niya na totoo ang sinasabi niya. Rico, sabi ko, ano ba ang ginagawa mo sa gubat kahapon? Sumusunod ako sa inyo, sagot niya ng walang hiya. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ninyo doon. Bakit naman? Kasi
Natigil siya at tumingin kay Lolo Eduardo. Kasi gusto kong makipag-usap sa iyo, pero hindi ko alam kung paan. Tungkol saan? Tungkol sa hindi niya matuloy ang sasabihin niya. Tungkol sa mga ginagawa ni gusto kong matuto. Nagtinginan kaming lahat. Hindi ko inaasahan na aaminin ni Rico na sumusunod siya sa amin. Eduardo, sabi ni Lola, umupo ka muna. Kailangan nating pag-usapan to ng maayos. Umupo si Lolo Eduardo sa may tabi ni Lola habang si Rico ay naupo sa harap. Una sa lahat, sabi ni Lola, totoo bang nakita mo ang tikbalang, Rico? Tumango si Rico. Totoo po. Hindi ko alam kung ano yun nung una, pero nagtanong ako kay Lolo at sinabi niya sa akin na tikbalang yun. Eduardo, tawag ni Lola sa matanda. Alam mo ba ang tungkol sa mga tikbalang? Tumango si Lolo Eduardo. Alam ko, Esperanza. Matagal na akong nakatira dito sa bundok. Kilala ko ang mga kwento. Alam ko rin na kilala mo sila. Paano mo nalaman? Dahil noong bata pa ako, nakita ko rin kasama mo sila. Noon pa man, alam kong may kakaibang kakayahan ka, Esperanza. Napatigil si Lola. Hindi ko alam na may ganitong history si Lola at Lolo Eduardo. Pero bakit po kayo nagkakaaway? Tanong ko. Bakit hindi kayo naging magkaibigan? Napatingin sa akin si Lolo Eduardo. Maya, hindi naman kami away. Nagkakaproblema lang kami noon dahil sa misunderstanding. Ano pong misunderstanding? Noong bata pa kami, sabi ni Lola. Si Eduardo ay gustong matuto ng mga bagay na alam ko tungkol sa mga tikbalang at iba pang mga nilalang. Pero hindi ko siya tinuruan kasi akala ko hindi niya kakayanin. Bakit naman po? Kasi ang pakikipag-ugnayan sa mga tikbalang ay kailangan ng malinis na puso. Paliwanag ni Lola. Noon kasi, si Eduardo ay sobrang competitive. Gusto niya palaging manalo sa lahat. Akala ko hindi niya kaya ang responsibilidad. Pero tama ka naman, sabi ni Lolo Eduardo. Noon, hindi pa ako handang tanggapin ang ganitong responsibilidad. Pero ngayon, iba na. Bakit po iba na ngayon? Tanong ni Rico. Kasi nakita ko na kung gaano kahirap ang buhay sa bundok na to kapag walang proteksyon. Sagot ni Lolo Eduardo. Nakita ko na ang mga pagbabago sa kalikasan. Nakita ko na ang mga hayop na nawala, ang mga puno na namatay, ang mga ilog na natuyo. At alam mo na kailangan natin ng mga tikbalang para protektahan ang lahat ng yan, sabi nila. Oo, kaya nga gusto naming tumulong. Narinig namin ang mga yabag mula sa likod ng aparador. Lumabas si Datu at tumingin sa aming lahat. Datu, gulat ni Rico. Magandang umaga, bati ni. Narinig ko ang inyong usapan. Salamat sa gustong Hindi makasalita si Rico. Nakatitig lang siya kay Rico. Tawag ko sa kanya. Okay ka lang? Hindi ko pa rin makapaniwala na totoo siya. Bulong ni Rico. Lumapit si Datu kay Rico at naupo sa harap niya. Rico, alam mo ba kung bakit gusto mong matuto ng ginagawa ni Maya? Hindi ko po alam, sagot ni Rico. Gusto ko lang. Siguro dahil may dugo ka rin ng babaylan, sabi ni Datu. Babaylan po? Gulat ni Rico. Oo, nararamdaman ko sa iyo ang parehong energy na nararamdaman ko kay Maya at kay Esperanza. Totoo po ba yon? Tanong ni Rico kay Lolo Eduardo. Pwede, sagot ni Lolo Eduardo. Ang lola mo ay may alam rin sa mga ganitong bagay. Hindi lang niya madalas pinag-uusapan. Ibig po ba sabihin, pwede rin akong matuto? Pwede, sagot ni Lola. Pero kailangan mong seryosohin. Seryoso po ako, mabilis na sagot ni Rico. Gusto ko talagang matuto. Bakit? Tanong ko. Bakit mo gustong matuto? Napatingin sa akin. Kasi gusto kong maging close sa'yo, Maya. Ha? Simula nung bata pa tayo, gusto na kita kausapin ng maayos. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya nang aasar ako sa'yo para lang mapansin mo ako. Hindi ako makasagot. Lahat ng tao na nang aasar siya sa akin dahil gustong makipag-usap siya. Pero bakit po hindi ninyo sinabi ng direkta? Tanong ko. Kasi nahihiya ako, sagot ni Rico. Alam ko na magkaiba tayo. Ikaw ay magaling sa tela. Ako naman sa pagtatanim. Akala ko hindi mo ako papansinin. Pero Rico, hindi naman yun dahilan para mang-asar. Alam ko, sorry. Hindi ko alam na nakakainis pala ako. Napatingin si Datu sa aming dalawa. Rico, Maya, sa tingin ko kailangan ninyong mag-usap ng maayos mamaya. Pero ngayon, may mas importante tayong problema. Ano po yun? Tanong ni Lolo Eduardo. Ang buwaya ay patuloy na naghahanap sa akin. At alam ko na hindi magtatagal, makakahanap siya ng paraan para makita ako. Kailangan nating gumawa ng plano para matalo siya. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Rico. Una, kailangan nating makipag-usap kay Mang Teodoro para sa ritual. Pangalawa, kailangan ko ng impormasyon tungkol sa buwaya. Pangatlo, kailangan nating maghanap ng lugar na pwedeng maging battleground. Isang lugar na advantageous para sa atin. Pwede po ba kaming sumama? Tanong ni Rico. Delikado, Rico, sagot ni Datu. Hindi mo pa alam kung ano ang kakayahan mo. Baka masaktan ka lang. Pero gusto ko pong matuto at gusto ko ring tumulong. Rico, sabi ni Lola,
Kung talagang gusto mong tumulong, kailangan mo munang matuto ng mga basic. Hindi pwedeng sumama ka sa laban nang hindi mo alam ang ginagawa mo. Ano po ang mga basic? Una, matutunan mo kung paano makipag-usap sa mga halaman. Pangalawa, matutunan mo kung paano makipag-connect sa energy ng kalikasan. Pangatlo, matutunan mo kung paano protektahan ang sarili mo gamit ang mga natural na elemento. Paano po yun? Turuan kita, sabi ko. Kung talagang seryoso ka, napatingin sa akin si Rico. Totoo? Turuan mo ako? Oo, pero dapat seryoso ka. Hindi ito laro. Seryoso ako, Maya. Promise. Okay, sabi ni Datu. Habang nagtuturo si Maya kay Rico, pupunta ako kay Mang Teodoro kasama si Esperanza para ayusin ang ritual. Paano po kayo makakarating kay Mang Teodoro nang hindi kayo makikita? Tanong ko. May mga daan sa gubat na hindi alam ng mga tao. Pwede kaming dumaan doon. Pero paano po kayo babalik? Babalik kami mamayang gabi. Samantala, mag-ingat kayo dito. Huwag ninyong hayaang makita kayo ng mga taong hindi ninyo kilala. Tumayo si Datu at naghanda na siyang umalis, kasama si Lola. Maya, tawag ni Lola. Alagaan mo si Rico. Turuan mo siya ng maayos. Opo, Lola. At Rico, tawag ni Datu. Pakinggan mo ng mabuti si Maya. Hindi madali ang mga bagay na matututuhan mo. Opo, Datu. Nang umalis na si Lola at Datu, naiwan kaming tatlo sa bahay. Ako, si Rico, at si Lolo Eduardo. Maya, sabi ni Lolo Eduardo, salamat na pinayagan mo si Rico na matuto. Okay lang po, pero sana po, seryoso talaga siya. Seryoso ako, sabi ni Rico. Gusto ko talagang matuto. Sige, una, kailangan mo munang malaman kung ano ang tunay na dahilan mo para gustong matuto. Dahilan po? Oo, hindi pwedeng gusto mo lang matuto para makalapit sa akin. Kailangan may mas malalim. Nag-isip si Rico ng gusto kong matuto para protektahan ang bundok na ito. Bakit? Kasi nakita ko na kung paano nagbabago ang kalikasan dito. Nakita ko na ang mga ilog na naging mas mababaw, ang mga puno na nagiging mas kaunti, ang mga hayop na nagiging mas rare. At alam ko na kung walang gagawin, mawawala lahat ng yan. Mawawala ang lugar na ito na nagpalaki sa amin. Tumango ako. Okay, yan ang tamang dahilan. Ano po ang unang lesson? Tanong ni Rico. Makinig. Makinig lang po? Oo, pero hindi basta makinig. Makinig sa mga tunog ng kalikasan. Inakay ko si Rico sa labas ng bahay, sa tabi ng maliit na hardin ni Lord. Naupo kaming dalawa sa ilalim ng malaking mango tree. Isara mo ang mata mo, sabi ko. Bakit po? Para mas makaka-focus ka sa mga tunog. Sumunod si Rico at nagsara ng mata. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng naririnig mo. Narinig ko po ang mga kuliglig. Ano pa? Ang hangin sa mga dahon. Ano pa? Ang parang may mga yabag ng maliliit na hayop. Magaling. Ano pa? Nakinig si Rico ng mas matagal. May tunog ng tubig na umaagos. Saan? Parang galing sa direksyon ng gubat. Tama? Ano pa? May mga tunog na hindi ko ma-identify. Parang mga boses, pero hindi ng mga tao. Napadilat ako. Boses? Oo, parang mga bubulong. Rico, buksan mo ang mata mo. Napadilat si Rico. Bakit po? Naririnig mo ang mga bubulong. Oo, hindi po ba normal yon? Hindi ako makasagot. Hindi ko inaasahan na agad-agad maririnig ni Rico ang mga boses ng kalikasan. Sa akin, kailangan ko pang mag-practice ng matagal bago ko narinig ang mga yon. Rico, sabi ko, siguro nga may dugo ka ng babaylan. Bakit po? Kasi ang mga taong may ganitong gift ay nakakarinig agad ng mga boses ng mga nilalang sa kalikasan. Ano po ang sinasabi nila? Hindi mo pa ma-understand ngayon. Pero habang tumatagal, matututo ka ring makaintindi sa kanila. Paano po? Practice, araw-araw na pakikinig, at pagiging bukas sa mga mensaheng gusto nilang ipabatid. Okay po. Ano pang kailangan kong matuto? Susunod, matutuhan mo kung paano makipag-connect sa mga halaman. Tumayo ako at lumapit sa isang malaking rose bush na nakatnaim sa hardin. Hawakan mo ang dahon, sabi ko. Sumunod si Rico at hinawakan ang dahon ng rosas. Ano po ang dapat kong gawin? Isara mo ulit ang mata mo. Tapos, isipin mo na nagpapadala ka ng positive energy sa halaman. Positive energy po? Oo, parang love, care at gratitude. Nagsara si Rico ng mata at hinawakan ng mas mahigpit ang dahon. Maya-maya, nakita ko na parang mas naging maliwanag ang kulay ng dahon. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba yun, pero parang mas naging buhay ang buong halaman. Rico, sabi ko, buksan mo ang mata mo. Napadilat si Rico. May nangyari po ba? Tiningnan namin ang rose bush. Nakita namin na may mga bagong buds na tumubo at ang mga dati ng bulaklak ay naging mas maganda
at mas mabango. Ginawa mo ba yon? Tanong ko. Hindi ko po alam. Nararamdaman ko lang na parang may flow ng energy mula sa akin papunta sa halaman. Hindi ako makasagot. Si Rico ay may natural na gift na hindi ko inaasahan. Maya, ano po ba talaga ang nangyayari sa akin? Alam mo Rico, sa tingin ko hindi lang basta dugo ng babaylan ang meron ka. Ano po? Sa tingin ko, may mas malakas na koneksyon ka sa kalikasan. Mas malakas pa kaysa kay Lola o sa akin. Ibig po ba sabihin special ako? Hindi special, pero blessed. Binigyan ka ng kalikasan ng gift na pwedeng gamitin para protektahan siya. Paano ko po gagamitin? Yan ang matutuhan natin sa mga susunod na araw. Pero Rico, kailangan mo ring malaman na kasama ng gift na yan ay malaking responsibilidad. Ano pong responsibilidad? Protektahan ang kalikasan, hindi lang dito sa bundok natin, kundi kahit saan ka man magpunta. Kailangan mong maging defender ng mga nilalang na hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Tumango si Rico. Handa ako sa ganitong responsibilidad. Sigurado ka? Sigurado. Lalo na kung kasama kita. Napatingin ako sa kanya. Kasama mo ako? Oo. Gusto kong makasama ka sa mga gagawin natin. Hindi lang sa pagtuturo, kundi sa lahat. Rico, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maging partner mo, Maya. Sa lahat. Sa gawain. Sa pagprotekta sa kalikasan. Sa buhay. Hindi ako makasagot. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Rico ang mga ganitong salita. Pero Rico, hindi natin pakilala ang isa't isa ng mabuti. Kaya nga gusto kong matuto. Para makilala kita ng mas mabuti. Para mapatunayan ko sa'yo na pwede tayong maging magka-partner. Hindi madali ang mga gagawin natin. Alam ko, pero handang-handa ako. Nang hapon, bumalik na si Lola at si Datu. Kasama nila si Mang Teodoro, isang matandang lalaki na may habang aming buhok at maraming tattoo sa mga braso. Maya, Rico, bati ni Mang Teodoro. Nabalitaan ko ang tungkol sa buwaya. Ano po ang nabalitaan ninyo? Tanong ko. Mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inakala namin. Ang buwaya ay hindi lang nag-a-absorb ng mga kakayahan ng mga nilalang na pinapatay niya. Ginagawa rin niya silang mga slave. Slave po, gulat ni Rick. Oo, ang mga espiritu ng mga pinatay niya ay ginagawa niyang mga sundalo. Kaya mas nagiging malakas siya. Paano po natin matatalo yon? Tanong ko. May ritual tayo na pwedeng gawin para mahina ang kapangyarihan niya. Pero kailangan natin ng 3 bagay. Isang pure na kristal, tubig mula sa pinakamataas na bundok, at dugo ng isang taong may malinis na puso. Saan po natin makukuha ang mga yon? Tanong ni Rico. Ang kristal ay meron ako, sabi ni Mang Teodoro. Ang tubig ay kailangan natin kunin sa tuktok ng bundok malinaw, at ang dugo kukunin natin sa akin, sabi ni Rico. Rico, sabi ako, sigurado ka ba? Sigurado. Gusto kong tumulong, pero kailangan mo rin maging handa sa laban. Sabi ni Datu. Ang ritual ay magiging signal para sa buwaya na handa na tayong makipaglaban. Handa ako, sabi ni Rico. Ako rin, sabi ko. Tiningnan ni Lola ang aming lahat. Okay, bukas, simulan na natin ang preparasyon para sa ritual. At pagkatapos, haharapin na natin ang buwaya. Nakinig ako sa mga tunog sa labas. Para bang nagiging mas tahimik ang gabi, na parang naghahanda rin ang kalikasan para sa malaking laban na darating. Bahagi 3. Nagising ako ng napakagaki na umagahan dahil sa kakaibang ingay na nanggagaling sa gubat, hindi tulad ng mga normal na tunog na nakasanayan ko, ang mga ibon, kuliglig at hangin sa mga dahon. Ang tunog na ito ay mas malalim, mas nakakabahala. Tumayo ako at tiningnan si Datu na nakaupo sa sala, nakikinig din sa mga tunog sa labas. Datu, ano po yung ingay na yon? Tanong ko. Ang buwaya, sagot niya ng seryoso. Hinahanap niya ako. Nararamdaman ko ang presensya niya. Gaano po siya kalapit? Mga 2 kilometro pa lang, pero mabilis siyang gumagalaw. Siguro mga 1 oras, makakarating na siya dito. Nagmadali akong gisingin si Lola. Lola! Lola, gising po! Paparating na ang buwaya! Agad na tumayo si Lola at naghanda. Maya, kunin mo ang lahat ng mga gamot na nasa kusina. Datu, kailangan nating umalis dito ngayon na. Saan po natin pupunta? Tanong ko. Sa kuweba ni Mang Teodoro, sagot ni Datu. Doon natin gagawin ang ritual. Habang naghahanap ako ng mga gamot, narinig ko ang malakas na katok sa pinto. Maya, Lola Esperanza! Sigaw ni Rico. Bukas ninyo agad. Emergency! Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Rico na may kasamang 3 lalaki na hindi ko kilala. Nakamask sila at may hawak na mga mahaba ng lubid. Rico, sino po ang mga kasama ninyo? Tanong ko. Hindi nakasagot si Rico. Nakita ko sa mata niya na may problema.
Maya, sabi ng isa sa mga lalaki, sumama ka sa amin ng tahimik. Bakit po? Ano po ang ginawa ko? Hindi ka namin sasaktan kung sasama ka ng tahimik, sabi ng pangalawang lalaki. Naintindihan ko na hindi kaibigan ang mga taong ito. Sinubukan kong isara ang pinto, pero hinawakan ng isa sa kanila ang pinto. Lola! Sigaw ko. Lumabas si Lola at si Datu mula sa loob. Nang makita ng mga lalaki si Datu, naatras sila sa gulat. Tikba lang! Sigaw ng isa sa kanila. Kumuha tayo ng tamang tao, sabi ng pangalawa. Pero ang pangatlong lalaki ay hindi natakot. Perfect! Mas malaki ang bayad namin kung makukuha natin sila pareho. Sino kayo? Tanong ni Datu sa matatag na boses. Mga taong nag-hire sa amin ang buwaya, sagot ng pangatlong lalaki. Gusto niya kayong dalhin sa kanya ng buhay. Bakit naman? Tanong ni Lot. Para hindi na niya kayo hahanapin at para magkaroon siya ng mas maraming hostage. Naintindihan ko na ang mga taong ito ay mga kontrabandista na ginawang kasabwat ng buwaya. Nakita ko si Rico na nakatayo sa likod nila. Nakatingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Rico, tawag ko sa kanya. Okay ka lang? Tumango si Rico, pero nakita ko sa mga mata niya na may planong ginagawa niya. Maya, bulong niya sa akin nang hindi naririnig ng mga lalaki. Kapag sinabi ko ang liwanag, tumakbo kayo papunta sa gubat. Hindi ko naintindihan kung bakit, pero tumango ako. Sige na, sabi ng unang lalaki. Samahan ninyo kami o else, pupugutan namin kayo dito. Hindi kami sasama sa inyo, sagot ni Datu. Wala kayong choice, sabi ng pangalawang lalaki habang naglalabas ng malaking itak. Sa mga sandayang yon, biglang sumigaw si Rico. Liwanag! Agad na tumakbo ako, si Lola at si Datu papunta sa gubat. Naririnig ko sa likod namin ang mga sigaw ng mga lalaki at ang boses ni Rico na nakikipag-away sa kanila. Rico! Sigaw ko habang tumatakbo. Huwag mo nang balikan, Maya! Sigaw ni Datu. Kailangan nating makaabot sa kuweba ni Mang Teodoro. Pero hindi ko magawang iwanan si Rico. Tumigil ako sa pagtakbo. Maya, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Lola. Hindi ko pwedeng iwanan si Rico, Lola. Tinulungan niya tayo. Pero delikado kung babalik tayo doon. Mas delikado kung iwawan natin siya. Tiningnan ako ni Datu. Maya, alam kong gusto mong tumulong kay Rico. Pero kung babalik tayo doon, madadamay lang natin siya sa mas malaking problema. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag nakita ng mga lalaking yon na may tikpa lang kami, tatawagin nila ang buwaya. At kapag dumating ang buwaya, wala nang ligtas sa aming lahat. Napakunot ang noo ko. Pero paano naman si Rico? Trust me, Maya. Si Rico ay may sariling paraan para makatakas. Nakita mo naman kanina na may plano siya. Hindi pa rin ako convinced, pero nakinig ko sa sinabi ni Datu. Patuloy kaming tumakbo papunta sa kuweba ni Mang Teodoro. Nang makarating kami sa kuweba, nakita namin si Mang Teodoro na naghahanda na ng mga gamit para sa ritual. Narinig ko ang mga sigaw mula sa bundok, sabi niya. Ano ang nangyari? Nakipagdeal ang buwaya sa mga kontrabandista. Paliwanag ni ginamit nila si Rico para hulihin kami. Saan si Rico ngayon? Tanong ni Mang Teodoro. Naiwan namin siya para makatakas kami. Sagot ko na may kasama ng lungkot sa boss. Huwag kang mag-alala kay Rico, sabi ni Mang. May dugo siya ng babaylan. Alam niya kung paano protektahan ang sarili niya. Pero paano po natin malalaman kung okay siya? Makinig ka sa kalikasan, Maya. Kung may nangyaring masama kay Rico, mararamdaman mo yun. Nakinig ako sa mga tunog sa paligid. Narinig ko ang mga ibon na nag-aawitan, ang hangin sa mga dahon, at ang tubig na umaagos sa malapit na ilog. Wala akong naririnig na mga tunog ng paglalaban o pag-aaway. Mukhang okay pa siya, sabi ko. Mabuti, sagot ni Datu. Ngayon, kailangan nating mag-focus sa ritual. Mas matagal nating pinaaantay ang buwaya, mas lalakas siya. Nagsimula si Mang Teodoro sa pagbubuo ng ritual circle sa gitna ng kuweba. Gumamit siya ng mga kristal, mga dried na halaman, at mga kandila na may iba't ibang kulay. Maya, tawag niya sa akin. Kailangan ko ng tulong. Ano po ang gagawin ko? Kailangan mo akong tulungang mag-connect sa energy ng kalikasan. Ang ritual na ito ay hindi gumana kung walang taong may gift. Paano po? Umupo ka sa gitna ng circle. Tapos, isipin mo lahat ng mga buhay na bagay sa bundok na ito. Ang mga puno, ang mga hayop, ang mga ilog, ang mga bato. Isipin mo na lahat sila ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Umupo ako sa gitna ng circle at ginawa ang sinabi ni Mang Teodoro. Nagsara ako ng mata at nag-isip tungkol sa lahat ng nakita ko sa bundok simula noong bata pa. Naisip ko ang mga puno na nakita ko habang naglalakad kasama si Lola. Ang mga ibon na nag-aawit tuwing umaga. Ang mga halaman na ginagamit ni Lola sa paggamot. Ang mga hayop na nakikita ko sa gub. Maya-maya,
Naramdaman ko na parang may flow ng energy na dumadaan sa katawan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling pero parang lahat ng buhay na bagay sa bundok ay nagbibigay sa akin ng lakas. Magaling Maya, sabi ni Mang Teodoro. Nakikita ko na ang energy na lumalabas sa'yo. Napadilat ako at nakita ko na may mga malawaang light ang kumakalat sa paligid. Ano po yung mga lights na yun? Tanong ko. Yun ang energy ng kalikasan na dumadaan sa'yo. Paliwanag ni Mang Teodoro. Yan ang gagamitin natin para makipag-communicate sa mga espiritu ng mga nilalang na pinatay ng buwaya. Mga espiritu po? Oo, ang mga nilalang na pinatay ng buwaya ay hindi pa nakakapagpahinga. Ginagawa pa rin silang slaves. Kailangan natin silang palayain para mahina ang kapangyarihan ng buwaya. Paano po natin sila palalayain? Sa pamamagitan ng ritual na ito. Pero kailangan muna nating makausap sila. Nagsimulang mag-chant si Mang Teodoro sa isang wikang hindi ko naintindihan. Habang nagcha-chant siya, nakita ko na mas lumalaki ang mga lights na kumakalat sa paligid ko. Maya-maya, narinig ko ang mga boses na bumubulong sa paligid namin. Tumutulong, tumutulong, palayain, palayain namin. Ayaw namin sa buwaya, ayaw namin. Narinig ninyo po ba yon? Tanong ko. Oo, sagot ni Datu. Ang mga espiritu ng aming mga kasamahan. Gusto po ba nilang tumulong sa atin? Oo, pero hindi nila magawa dahil hawak pa rin sila ng buwaya. Paano po natin sila palalayain? Kailangan nating patayin ang buwaya, sagot ni Mang Teodoro. But not just kill him physically. Kailangan nating sirain ang source ng power niya. Ano po ang source ng power niya? Ang takot ng mga nilalang na pinatay niya. Habang natatakot sila, mas malakas siya. Pero kung magiging peaceful ang mga espiritu, mawawala ulit ang lakas niya. Paano po natin gagawing peaceful ang mga espiritu? Kailangan natin ipakita sa kanila na hindi na sila mag-isa, na may mga taong handang makipaglaban para sa kanila. Bigla kaming narinig ang malalakas na yapyap mula sa labas ng kuweba. Nandito na siya, sabi ni Datu. Lumabas kami sa kuweba at nakita namin ang buwaya sa hindi kalayuan. Mas malaki siya kaysa sa inakala ko. Ang katawan niya ay tulad ng malaking crocodile, pero may mga katangiang nakuha niya sa mga nilalang na pinatay niya. May mga pakpak ng ibon, mga buntot ng mga hayop at mga sungay sa ulo. Kasama niya ang mga lalaking nanguha sa amin kanina. At sa gitna nila, nakita ko si Rico na nakatali ang mga kamay. Rico! Sigaw ko. Maya! Sigaw niya pabalik. Huwag kayong lumapit! Delikado! Tikba lang! Sigaw ng buwaya sa matalim na boses. Natagalan mo akong hinanap. Buwaya, sagot ni Datu. Heto na ako. Pakawalan mo ang batang yan. Hindi. Kailangan ko siyang gamitin para ma-sure na hindi ka tumakas. Ano ang gusto mo sa akin? Gusto kong kunin ang lakas mo. At pagkatapos, ang lakas ng mga kasama mo. Tiningnan ng buwaya si Lola, si Mang Teodoro, at ako. Especially sa batang yan, turo niya sa akin. Nararamdaman ko ang malaking energy na hindi mo makukuha ang lakas namin, sabi ni Mang Teodoro. Makikita natin, sagot ng buwaya. Mga lalaki, dalhin ninyo dito ang lahat ng hostage. Nakita ko na hindi lang si Rico ang hawak niya. May mga ibang tao rin na hindi ko kilala. Mga magsasaka, mga nanay na may mga anak, at mga matandang lalaki at babae. Sino po sila? Tanong ko. Mga taong nahuli namin habang naghahanap sa inyo. Sagot ng isa sa mga lalaki. Naramdaman ko ang galit na tumataas sa dibdib ko. Hindi lang kami ang naging target ng buwaya, pati ang mga inosenteng tao sa barangay. Buwaya, sigaw ko. Bakit mo dinamay ang mga taong wala namang ginawa sa'yo? Kasi kailangan ko ng mas maraming hostage para ma-ensure na hindi kayo tumakas, sagot niya. At saka, mas masarap ang lasa ng takot kapag maraming tao. Narinig ko ang mga hikbi ng mga babae at mga iyak ng mga bata. Nakita ko si Rico na nakatingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Maya, bulong niya ng sapat lang para marinig ko. May plano ako, pero kailangan mo akong sundin. Ano yon? Bulong ko pabalik. Kapag sinabi ko ang ngayon, gamitin mo ang lahat ng energy mo para palayain ang mga espiritu. Alam kong kaya mo yon. Paano ko po gagawin yon? Isipin mo na lahat ng pagmamahal mo sa bundok na ito, sa mga tao dito, sa kalikasan, ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Tapos, ipakita mo sa mga espiritu na hindi ka natatakot sa buwaya. Hindi ko alam kung kaya ko, pero tumango ako. Tikba lang, sigaw ng buwaya. Lumapit ka dito ngayon o papatayin ko lahat ng mga hostage na ito. Sandali lang, sagot niya. Pakakawalan mo ba sila kung sumama ako sa'yo? Hindi. Kailangan ko sila para siguradong hindi ka lalaban. Pero kung hindi mo sila pakakawalan, lalaban ako. Try mo, ngiti ng buwaya. Makikita mo kung gaano na ako Biglang sumigaw si Rico. Ngayon, agad kong ginawa ang sinabi niya. Nag-concentrate ako sa lahat ng pagmamahal ko sa bundok, sa mga tao,
sa kalikasan, naramdaman ko ulit ang flow ng energy na dumadaan sa katawan ko. Pero ngayon, mas malakas. Parang lahat ng buhay na bagay sa bundok ay nagbibigay sa akin ng lakas at suporta. Nakita ko na mga malalakas na lights ang kumakalat sa paligid. At sa mga lights na yon, nakita ko ang mga anyo ng mga espiritu na ginawa ng buwaya na slave. Mga kaibigan, sabi ko sa mga espiritu, hindi na kayo mag-isa. Nandito kami para tumulong sa inyo. Salamat, bulong ng mga espiritu. Salamat sa pag-alala sa amin. Hindi na kayo kailangan magstay sa buwaya. Pwede na kayong magpahinga. Pero, takot kami. Masama siya. Alam ko. Pero tingnan ninyo, hindi kami natatakot sa kanya. Kasi alam namin na mas malakas ang pagmamahal kaysa sa takot. Maya-maya, nakita ko na ang mga espiritu ay nagsisimulang lumabas sa katawan ng buwaya. Mga maliliit na lights na tumaas sa hangin at naglaho. Ano ang ginagawa ninyo? Sigaw ng buwaya. Bakit nilalabas ninyo ang mga espiritu ko? Kasi hindi nila deserve na maging slaves mo. Sagot ko. Nakita ko na nagsisimulang hina si buwaya. Mas maliit na siya ngayon at hindi na ganong kadali para sa kanya ang paggalaw. Hindi pa tapos ang laban na ito, sigaw niya. Pero nakita ko na si Rico ay nakahanap ng paraan para matanggal ang mga taling nakatali sa kanya. Agad siyang tumakbo patungo sa amin. Maya, sigaw niya. Tulungan mo akong palayain ang mga hostage. Tumakbo ako kasama niya papunta sa mga nakataling tao. Habang tinatanggal namin ang mga lubid, nakita ko na si Dato at si Mang Teodoro ay nagsisimulang makipaglaban sa buwaya. Pero kahit hinana ang buwaya, delikado pa rin siya. May mga ngipin pa rin siyang nakakatakot at may mga kuko na pwedeng makasugat. Rico, sabi ko habang tinutulungan ko ang isang matandang babae. Salamat sa ginawa mo. Wala yun, Maya. Gusto kong protektahan ka. Bakit mo ginawa yun? Pwede ka sanang nasaktan. Kasi mahal kita, Maya. Napatigil ako sa ginagawa ko. Ano? Mahal kita. Simula pa noong bata tayo. Kaya nga gusto kong matuto ng ginagawa mo para maging worthy ako sa'yo. Hindi ako makasagot. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng gulo, sasabihin ni Rico ang mga ganon. Rico, sabi ko, hindi mo kailangan maging worthy sa akin. Nakikita ko na naman na mabuti kang tao. Totoo? Totoo. At ako rin ay may feelings para sa'yo. Ngumiti si Rico. Talaga? Oo. Pero dapat muna nating tapusin tong laban bago natin pag-usapan to. Tumango si Rico. Tama. Tulungan muna natin sina Datu. Nang matapos naming palayain ang lahat ng hostage, bumalik kami para tulungan sina Datu at Mang Teodoro. Nakita namin na nagsisimulang talo na ang buwaya pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Maya, Rico, sigaw ni Datu. Kailangan ko ng tulong ninyo. Ano po ang gagawin namin? Tanong ko. Gumamit kayo ng energy ninyo para tuluyang mahina siya. Naupo kaming dalawa ni Rico sa malapit sa lugar kung saan nakikipaglaban si Datu sa buwaya. Hinawakan ko ang kamay ni Rico at nagsama kami sa pag-concentrate. Naramdaman ko na mas malakas ang energy namin kapag magkasama kami. Parang ang energy ko at ang energy ni Rico ay nagko-combine para maging mas powerful. Nakita namin na mas lalo pang hina ang buwaya. Ngayon, parang ordinaryong crocodile na lang siya. Ano ang nangyayari sa akin? Sigaw niya. Natutuhan mo na ang difference between takot at pagmamahal, sagot ni Mang Te. Ang takot ay nagbibigay ng temporary na lakas, pero ang pagmamahal ay nagbibigay ng permanent na kapayapaan. Hindi ko tatanggapin to. Pero nakita namin na wala na siyang magawa. Lahat ng mga nakuhang kakayahan niya ay naglaho na. Ang mga espiritu ay nakalaya na. At ang energy na galing sa takot ay nawala na rin. Sa huli, naging ordinaryong crocodile na lang si buwaya. At dahil nasa bundok siya, hindi niya kaya ang environment. Namatay siya sa natural causes. Nang matapos ang laban, yakap-yakap ni Rico ang mga magulang niya. At ako naman ay yakap ni Lola. Proud ako sa'yo, Apo, sabi ni Lola. Napatunayan mo na may gift ka talaga. Salamat po, Lola. Pero hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko si Rico. Tiningnan ni Lola si Rico. At ikaw, Rico, salamat sa ginawa mo. Pinatunayan mo na may mabuting puso ka. Salamat din po, Lola Esperanza, sagot ni Rico. At salamat sa pagbibigay daan ninyo na matuto ako. Ano na ang susunod na gagawin natin? Tanong ko. Babalik ako sa gubat, sagot ni Datu. Kailangan ko nang maghanap ng mga ibang tikbalang na pwedeng makasama ko sa pagprotekta sa bundok. Makakakita po ba kayo? Oo. At dahil napatunayan ninyo na may mga taong handang makipag-cooperate sa amin, mas madali na para sa amin ang trabaho. Bisitahin po ninyo kami paminsan-minsan, sabi ni Rico. Siyempre, ngiti ni Datu. Kayo naman ang mga kaibigan ko. Nang bumalik na si Datu sa gubat, bumalik na rin kami sa normal na buhay. Pero alam namin na hindi na magiging katulad ng dati ang lahat.
Just bahagi 3 buwan na ang nakakaraan mula nang matalo namin ang buwaya at maraming nagbago sa aming buhay dito sa bundok. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang relasyon ko kay Rico. Hindi na siya nang aasar sa akin. Sa halip, araw-araw siyang dumarating sa aming bahay para matuto ng mga bagay tungkol sa paggamit ng aming mga gift. Maya, tawag ni Rico habang nakaupo kaming dalawa sa ilalim ng mango tree. Natutuhan mo na ba kung paano makipag-usap sa mga puno? Konti lang, sagot ko. Ikaw ba? Oo naman. Tingnan mo. Lumapit si Rico sa mango tree at inilagay ang 2 palad niya sa trunk. Nagsara siya ng mata at nag-concentrate. Maya-maya, nakita ko na parang may mga bagong dahon na tumutubo sa mga sanga at ang mga mangga na dating hinog ay naging mas laki at mas tamis. Wow, sabi ko, mas magaling ka na sa akin. Hindi naman, ngiti ni Rico. Iba lang ang gift natin. Ikaw ay mas magaling sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Ako naman sa mga halaman. Alam mo Rico, minsan naiisip ko kung ano kaya ang nangyari sa amin kung hindi natin nakilala si Datu. Malamang patuloy akong nang aasar sa'yo at ikaw naman ay galit sa akin, tawa ni Rico. Oo nga, buti na lang nangyari lahat ng yon. Naupo si Rico sa tabi ko. Maya, may gusto akong tanungin sa'yo. Ano yon? Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa akin? Napatingin ako sa kanya. Simula nang nalaman naming pareho kaming may gift, mas naging malapit kami. Pero hindi pa namin napag-uusapan nang maayos ang feelings namin sa isa't isa. Rico, sabi ko, noon, galit ako sa'yo kasi akala ko sinadya mong pagtripan ako. Hindi naman. Alam ko na ngayon. At ngayon, nakikita ko na mabuti kang tao. Nakikita ko na gusto mo talagang protektahan ang bundok na ito. At mahal kita. Ngumiti si Rico. Mahal din kita, Maya. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Oo, sagot ko agad. Gusto ko. Talaga? Oo. Pero may isang condition. Ano yun? Kailangan nating patuloy na gamitin ang gift natin para sa kalikasan. Hindi pwedeng maging selfish tayo. Siyempre, yan naman ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng gift na to. Habang nakikipag-usap kami, narinig namin ang mga yabag na papalapit. Lumingon kami at nakita namin si Datu na naglalakad patungo sa amin. Datu! Tawag ko sa kanya. Maya, Rico! Bati ni Datu. Kumusta na kayo? Okay naman po, sagot ni Rico. Kayo po. Nakakita na po ba kayo ng mga kasama? Oo, ngiti ni Datu. Nakahanap ako ng 2 tikbalang na dating nasa kabilang bundok. Kasama ko sila ngayon sa pagprotekta sa gubat. Mabuti po. Paano po ang kalagayan ng bundok? Mas maayos na ngayon. Ang mga hayop ay bumabalik na. Ang mga puno ay mas healthy. At ang mga ilog ay mas malinis na. Salamat po sa inyong ginagawa, sabi ko. Hindi Maya. Salamat sa inyong ginawa. Kung hindi ninyo ako tinulungan, hindi ko matatalo ang buwaya. Sabi nga pala ni Lola, may regalo daw po kayo para sa amin. Tanong ni Rick. Oo nga pala, sabi ni Datu. Sandali lang. Naglabas si Datu ng isang malaking bag mula sa likod niya. Binuksan niya ito at naglabas ng mga maliliit na kristal na kumukulay-kulay. Ano po yan? Tanong ko. Mga enchanted na bato, sagot ni Datu. Ginawa ko to gamit ang energy ng kalikasan. Pwede ninyong gamitin to para mas maging malakas ang gift ninyo. Paano po? Hawakan ninyo lang yan habang nagko-concentrate kayo. Mas magiging malakas ang connection ninyo sa kalikasan. Kumuha kami ng isa-isang kristal. Nang mahawakan ko ang sa akin, naramdaman ko agad ang energy na tumatak sa katawan ko. Wow! Parang mas kita ko na ang energy ng lahat ng buhay na bagay sa paligid. Ganyan din sa akin, sabi ni Rick. Salamat po, Datu. Walang anuman. Pero may isa pa akong regalo para sa inyong dalawa. Ano po yun? Naglabas si Datu ng malaking bag na puno ng mga ginto at mga mamahaling bato. Mga tesoro na nakuha ko sa mga lumang kuweba, sabi ni Datu. Pwede ninyong gamitin to para sa negosyo ninyo. Negosyo po? Tanong ni Rico. Oo, alam ko na gusto ni Maya na mag-expand ang negosyo nila sa paggawa ng tela. At alam ko rin gusto mo, Rico, na mag-improve ang farm ninyo. Pwede ninyong gamitin tong mga tesoro para doon. Hindi ako makasalita sa sobrang tuwa. Ang mga tesoro na yun ay sapat na para mag-expand ang negosyo namin at tulungan pa ang ibang mga families sa barangay. Salamat po talaga, Datu, sabi ko. Pero may condition, sabi ni Datu. Ano po? Kailangan ninyong gamitin ang kita ninyo para tumulong sa mga ibang tao at kailangan ninyong patuloy na protektahan ang kalikasan. Siyempre po, sagot namin ni Rick. Nang umalis si Datu, bumalik kami sa bahay at nakipag-usap kay Lola at Lolo Eduardo tungkol sa mga plano namin. Lola, sabi ko, gusto po namin mag-start ng business na magko-combine ang galing namin sa tela at ang galing ni Rico sa pagtatanim. Paano?
Tanong ni Lola. Magtatanim si Rico ng mga special na halaman na pwedeng gamitin sa paggawa ng natural dyes. Tapos, gagamitin ko yung mga dyes na yon para sa mga tela. Magandang idea, sabi ni Lolo Eduardo. Pwede ninyong maging unique sa market at pwede rin namin turuan ang ibang mga tao sa barangay, sabi ni Rico, para mas maraming families ang makakapag-earn. Proud ako sa inyong dalawa, sabi ni Lola. Nakikita ko na mature na kayo at handa na sa mga responsibility. 5 buwan pa ang nakaraan at successful na ang negosyo namin. Ang tela na ginagawa namin gamit ang natural dyes ay naging popular sa buong probinsya. Maraming mga tao sa ibang barangay ang pumupunta sa amin para mag-order. Pero hindi lang pera ang nakuha namin. Nakuha namin din ang respeto ng mga tao sa buong bundok. Kilala na kami bilang mga protector ng kalikasan at maraming mga tao ang humihingi ng tulong sa amin kapag may mga problema sa environment. Maya, tawag ni Rico, isang hapon habang nagtatrabaho kami sa negosyo. May balita ako. Ano yun? Si Ate Carmen sa palengke may sinabi sa akin, may mga ibang barangay daw na may mga problems din sa mga aswang. Talaga? Ano ang gagawin natin? Gusto kong pumunta doon at tumulong, pero gusto kong kasama kita. Siyempre, kasama mo ako. Yan naman ang commitment natin sa isa't isa. Hindi ba? Ngumiti si Rico. Oo. At Maya, may isa pa akong gusto sabihin sa'yo. Ano yon? Gusto kong pakasalan kita. Napatigil ako sa ginagawa ko. Ano? Gusto kong pakasalan kita, Maya. Gusto kong maging official na partners tayo sa lahat. Sa buhay, sa negosyo, sa pagprotekta sa kalikasan. Hindi ako makasagot sa tuwa. Hindi ko inaasahan na magpo-propose si Rico. Rico, sabi ko. Oo. Talaga? Oo. Gusto ko rin na pakasalan mo ako. Yumakap si Rico sa akin. Salamat, Maya. Magiging masaya tayong dalawa. Alam ko, pero kailangan muna nating makipag-usap kay Lola at kay Lolo Eduardo. Siyempre, mamaya na natin sila kausapin. Nang gabi, nakipag-usap kami kay Lola at Lolo Eduardo tungkol sa balak namin. Masaya ako sa inyong dalawa, sabi ni Lola. Nakikita ko na perfect match kayo. Salamat po, Lola, sabi ni Rico. Kailan ninyo balak magpakasal? Tanong ni Lolo Eduardo. Siguro po after ng harvest season, sagot ko. Para maraming pagkain sa celebration. Magandang idea, sabi ni Lola. At saan ninyo gustong magpakasal? Dito po sa bundok, sagot ni Rico. Sa tabi ng malaking ballet tree na malapit sa kuweba ni Mang Teodoro. Bakit doon? Kasi doon kami unang nagtulungan para matalo ang buwaya, sagot ko. At doon rin kami unang naging honest sa feelings namin sa isa't isa. Perfect, sabi ni Lola. 3 buwan pa ang nakaraan at dumating na ang araw ng kasal namin. Maraming tao ang dumalo, hindi lang mula sa aming barangay, kundi pati sa mga neighboring barangays na natulungan na namin. Si Mang Teodoro ang naging priest at si Dato ang naging witness namin kasama ang 3 tikbalang na nakasama niya ngayon. Maya Santos at Rico Mendoza, sabi ni Mang Teodoro. Nandito tayo ngayon para i-celebrate ang inyong pagkakasal. Pero hindi lang ito celebration ng pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Celebration din ito ng commitment ninyo sa kalikasan at sa mga tao sa bundok na ito. Oo po, sagot namin. Maya, handa ka bang maging asawa ni Rico? Handa ka bang makipagtulungan sa kanya sa lahat ng challenges sa buhay? Oo, handa ako, sagot ko. Rico, handa ka bang maging asawa ni Maya? Handa ka bang protektahan siya at tulungan siya sa lahat ng ginagawa niya? Oo, handa ako, sagot ni Rico. Ngayon, sa presensya ng lahat ng mga tao dito at sa presensya ng mga tikbalang na mga protektor ng bundok na ito, ipinopronounce ko kayong mag-asawa. Nagpalakpakan ang lahat ng mga tao. Yumakap kami ni Rico at nakita ko si Lola na nag-cry sa tuwa. Pero ang pinakamasayang part ng araw na yun ay nang makita namin na maraming mga hayop ang lumabas mula sa gubat para may mga usa, mga birds, mga monkeys at marami pang iba. Para bang celebration din nila ang kasal namin. Nakikita ninyo ba yun? Bulong ko kay Rico. Oo, para bang congratulations nila sa atin dahil alam nilang protektahan natin sila. Oo, at protektahan din natin ang mga anak natin. Mga anak? Tanong ko. Oo. Gusto mo bang magkaanak tayo? Gusto. Pero sana maging tulad natin. May gift at may puso para sa kalikasan. Sigurado ako na ganyan sila. 2 taon pa ang nakaraan. At totoo nga ang sinabi ni Rico. Nagka-twins kami, isang babae at isang lalaki. Ang babae ay pinangalanan namin na Esperanza bilang tribute sa lola ko. Ang lalaki naman ay Eduardo bilang tribute kay Lolo Eduardo. Kahit mga 1-year-old pa lang sila, nakikita na namin na may special na connection sila sa kalikasan. Si Esperanza ay nakakausap ang mga ibon at si Eduardo naman ay nakakapag-grow ng mga halaman kahit baby pa. Maya, sabi ni Rico isang umaga habang nanonood kami sa mga bata na naglalaro sa harden. Masaya ka ba sa buhay natin?
Masaya, sagot. Ikaw ba? Sobrang saya. Hindi ko inakala na magiging ganito kaganda ang buhay natin. Alam mo, minsan naiisip ko kung ano kaya ang nangyari sa amin kung hindi tayo nakilala si Datu. Siguro magkaaway pa rin tayo hanggang ngayon, tawa ni Rico. Oo nga, buti na lang may mga tikbalang na nagdadala ng mga blessing sa buhay natin. Speaking of tikbalang, nakita mo ba si Datu ngayong linggo? Hindi pa, pero mamaya darating yan. Sunday naman ngayon at lagi siyang bumibisita tuwing Sunday. Totoo nga, maya-maya ay dumating si Datu kasama ang dalawa niyang kasama. Pero ngayon, may kasamang bagong tikbalang na hindi pa namin nakikita. Datu! Bati ko sa kanya. Maya, Rico! Bati niya. Kamusta na ang mga twins? Okay naman po. Si Esperanza po, nakakausap na ang mga butiki sa bahay. Si Eduardo naman po, nakakapagpalaki ng mga gulay sa hardin. Wow, early bloomers, tawa ni Datu. Pero hindi ako magtataka. Mga anak ninyo yan eh. Sino po ang kasama ninyo? Tanong ni Rico. Ito si Lakanpati. Galing siya sa Luzon. Narinig niya ang kwento tungkol sa amin dito at gusto niyang matuto kung paano makipag-cooperate sa mga tao. Magandang umaga po, bati ko kay Lakanpat. Magandang umaga din, sagot niya. Nabalitaan ko ang ginawa ninyo dito. Impressive. Salamat po. Ano po ang balak ninyo dito? Gusto naming mag-establish ng network. Paliwanag. Network ng mga tikbalang at mga taong may gift para mas madaling protektahan ang kalikasan sa buong Pilipinas. Magandang ideya po, sabi ni Rico. Pwede po ba kaming sumama? Siyempre, kayo naman ang unang mga taong nakipag-cooperate sa amin. Pero may condition. Ano po? Kailangan ninyong mag-train ng mga iba pang tao dito sa bundok para kapag wala kayo, may mga tao pa rin pwedeng magprotekta sa lugar na ito. Okay po. Actually, nag-train na kami ng mga students. Si Ana Flores, si Miguel Castillo, si Celeste Navarro. Lahat sila may gift din. Magaling. Pagdating ng panahon, pwede ninyong i-leave sa kanila ang responsibilidad dito at pumunta tayo sa ibang mga lugar na kailangan ng tulong. Excited na ako, sabi ko. Ako rin, sabi ni Rico. Pero kailangan muna naming maging sure na ready na ang mga students namin. Siyempre, take your time. Importante lang na may continuity ang proteksyon sa lugar na ito. Habang nakikipag-usap kami, narinig namin ang mga tawa ng mga bata. Lumingon kami at nakita namin na si Esperanza at Eduardo ay naglalaro kasama ang mga baby birds na lumipad mula sa mga puno. Nakikita ninyo ba yon? Sabi ni Lakanpati. Ang mga anak ninyo ay mas gifted pa kaysa sa inyo. Alam namin, sagot ko. Kaya nga kailangan naming maging sure na matutuhan nila kung paano gamitin ang gift nila ng maayos. Turuan ninyo sila ng humility, sabi ni Da. Ang pinaka-importante sa lahat ng gift ay ang humility. Opo, yan din ang tinuro sa amin ni Lola. Speaking of Lola Esperanza, nasaan na ba siya? Tanong ni Datu. Nasa kusina po. Naghahanda ng merienda para sa inyong lahat. Okay. Sabihan ninyo na hindi na kami magtatagal. May pupuntahan pa kaming ibang lugar. Saan po? May report sa Batangas na may malaking aswang doon na sumusunog ng mga gubat. Kailangan naming tignan yon. Delikado po ba yon? Tanong ni Rico. Medyo, pero sanay na kami. At saka, may mga kasama na kami ngayon na mas marami. Ingat po kayo. Salamat. At kayo rin. Mag-ingat kayo dito. Kapag may emergency, tumawag lang kayo sa mga puno. Maririnig namin kayo. Nang umalis na ang mga tikbalang, bumalik kaming dalawa ni Rico sa aming normal na routine. Pero alam namin na hindi magtatagal. Magiging part kami ng mas malaking misyon, ang proteksyon ng kalikasan sa buong bansa. Rika, sabi ko habang nanonood kami sa mga bata na natutulog. Masaya ka ba sa buhay na ito? Sobrang saya. Ikaw ba? Ako rin. At excited ako sa mga adventures na darating pa. Ako rin. Pero whatever happens, importante na magkakasama tayo. Siyempre, family tayo eh. Oo. At ang family natin ay hindi lang kami apat. Kasama rin natin si Lola, si Lolo Eduardo, si Datu, at lahat ng mga nilalang dito sa bundok. Extended family tayo, tawa ko. Oo, ang pinaka-extended family sa mundo. Habang natutulog ang mga bata, lumabas kaming dalawa sa labas ng bahay para tignan ang mga bituin. Ang gabi ay napaka-peaceful at narinig namin ang mga tunog ng mga kuliglig at mga ibon na nag-aawit sa mga puno. Maya, sabi ni Rico, salamat. Sa ano? Sa lahat. Sa pagbibigay sa akin ng chance na magbago. Sa pagtuturo sa akin. Sa pagmamahal sa akin. Sa pagiging partner ko sa lahat. Salamat din sa iyo, Rico, sa pagiging honest sa akin. Sa pagprotekta sa akin. Sa pagiging tatay sa mga anak natin. Mahal kita, Maya. Mahal din kita, Rico. Yumakap kami sa isa't isa habang nakatingin sa mga bituin. Alam namin na marami pang challenges ang darating sa hinaharap. May mga ibang aswang pa na kailangan matalo. May mga ibang lugar pa na kailangan protekta.
At may mga ibang tao pa na kailangan turuan. Pero alam din namin na kaya namin lahat ng iyon kasi magkakasama kami. At hindi lang kami, kasama namin ang buong community ng mga taong may puso para sa kalikasan. Ang bundok na ito, na dating may problema sa buwaya, ay naging simbol ng hope ngayon. Maraming mga tao mula sa ibang lugar ang pumupunta dito para matuto kung paano maging sustainable at kung paano makipag-cooperate sa kalikasan. At ang pinakamahalagang lesson na natutunan namin sa lahat ng nangyari ay simple lang. Ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa takot. Kapag may pagmamahal ka sa kalikasan, sa kapwa mo at sa sarili mo, walang masyadong mahirap na problema na hindi mo kayang solusyonan. Kaya ngayon, habang natutulog ang mga anak namin at habang peaceful ang bundok, alam namin na ready kami sa lahat ng adventures na darating. Kasi ang adventure na to, ang adventure ng pagmamahal at pagprotekta sa kalikasan ay hindi nagtatap. Ito ay tuloy-tuloy at mas nagiging maganda habang tumatag. At kami, si Maya at Rico, kasama ang aming mga anak na si Esperanza at Eduardo at ang aming mga kaibigan na mga tikbalang ay handang magpatuloy sa adventure na to hanggang sa dulo ng aming mga buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa baba. Gusto ko malaman kung ano pa ang mga adventure na gusto ninyong mabasa.